nakapapantay. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating midweek celebration. Nais din po nating i-welcome ang ating mga kapatid mula po sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Mula po sa Region 1, sa Region 2, sa Region 3, sa Region 4 din po, welcome po kayo sa ating midweek celebration. Maging po sa ating mga kapatid mula sa NR at mula po sa SR. Siyempre po ang mga kapatid din natin sa Visayas region at saka sa Mindanao. Ano po? At gayon din po ang mga kapatid natin mula po sa ibang bansa, yan, sa global. Kung nasaan man kayo ngayon ay wini-welcome din po namin kayo. Siyempre po, hindi ko po nakakalimutang i-welcome ang ating mga kapatid dito po sa Central, ang ating mga kapatid mula po sa 8 a.m., sa 10:30 family at sa 3 o'clock family at ang mga outreaches na nabibilang po sa Central. Welcome po kayo sa ating midweek celebration. Samahan niyo po ako sa panalangin para sa ating bansa bago po tayo magsimula. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po na ikaw pong aming Diyos na makapangyarihan. Panginoon, alam mo ang sitwasyon ng aming bayan. Alam mo ang mga kaguluhan. Alam mo rin ang mga personal agenda ng mga leaders. Lord, dalangin po namin makialam kayo. Kumilos po kayo, Panginoon, sa aming sa aming presidente, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Tulungan mo po siya na makapagdesisyon ng tama para sa aming bansa, Panginoon. Salamat din, Lord, na ikaw po ang nagluklok sa kanya. Lord, ano man yung dahilan mo kung bakit mo siya iniluklok sa panahong ito, Lord, let your will be done. Lord, let your plan, let your purpose be done, Lord, sa aming bansa sa pamagitan ng aming presidente. Gayun din po ang aming Vice President. Dalangin din po namin na pagpalain mo siya, bigyan mo rin siya ng kalakasan, ng kalusugan, ng wisdom sa lahat ng kanyang gagawin. At lahat pa po ng elected officials, Lord, maging yung mga hindi elected, yung mga appointed, dalangin din po namin na sila po, ma-serve po nila ang purpose nila. Ang dahilan mo kung bakit inalaw mong maluklok sila. Lord, dalangin ko din po ang body of Christ. We pray, Lord, for unity. Lord, hayaan mo na ang iyong katawan ay patuloy na magpalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain mo po ang lahat ng senior pastors. Dalangin po namin ang kanilang kalusugan, ang kanilang kalakasan, ang kanilang anointing, O God. Suhayan mo po sila, Panginoon, upang, Panginoon, patuloy nilang maganap ang purpose mo sa buhay nila, ang mapalawak ang iyong kaharian, ang mapatibay ang iyong katawan, upang ikaw ay patuloy na mahayag sa aming bansa, Panginoon. Lord, patuloy din namin inaalala ang aming senior pastor, Bishop Vicky Sebastian. Salamat din po na siya po ay pinagagaling mo, pinalalakas mo, pinalulusog mo. Salamat po na siya po ay i-restore mo back, Lord. And one day, tatayo uli siya dito, Panginoon, upang makarinig uli kami ng instructions mo, O God, ng salita mo sa pamagitan niya, Panginoon. Pagpalain mo po ang buo niyang sambahayan, ang Sebastian family. Salamat po na sila man ay tinawag mo with a purpose, Lord. Sila po ay patuloy mong yakapin ng iyong pag-ibig. Dalangin ko po ang patuloy na kalakasan, kalusugan, talino, anointing po nila. Lalo na po ang aming OIC, Pastor Josh. Salamat po, Panginoon, na siya man ay gagabayan mo
lahat ng steps niya will be ordered by you, O God. And thank you, Lord. Ito pong season na siya po ang aming OIC ay masaserve din niya yung purpose niya, O God. Salamat po, Panginoon. Binibless ko po ang lahat ng nakatunghay ngayon. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sila man, Panginoon, ay kausapin mo ngayong araw na ito. Be praised, be glorified, Father, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Muli po, welcome sa ating midweek celebration. Ang ating battle cry ngayong taon na to ay about peace, about being firm in our faith, being stable sa ating puso upang makatindig tayo, makatayo tayo ng may kapayapaan. Siyempre, sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon, Kaya, bakit kaya ito ang ating battle cry this year? Last year, we were encouraged to watch and pray, sa mga taong nakapaligid sa atin, maging siyempre sa atin din, Pero, sa dami ng nangyari, talagang iniready tayo ng Lord, to watch and pray for our nation, for our church, for everyone sa paligid natin. We were prepared by God. But this year, we are told to watch and pray. Anong i-watch and pray natin? So that we will walk in truth and strength each day. So sinasabi ng ating battle cry na ang babantayan talaga natin ay ang ating sarili. Talagang bantayan daw natin ang ating sarili upang ang ating pananampalataya ay maging firm, ang ating heart ay maging fixed. Why? Pag firm ang tindig natin sa ating pananampalataya at fix ang ating heart, yes, we can rise in peace. Maninindigan tayo, tatayo tayo ng may kapayapaan. Siyempre sa tulong pa rin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi naman yun sa atin lang. Pero napakahalaga ang pagbabantay natin. Napakahalaga na tayo mismo matatag. Why? Kasi hindi natin maaalalayan, masusuhayan ng ibang tao kung tayo hindi matatag. Kakailanganin tayo ng ating pamilya to watch and pray for them. Alalayan sila emotionally, alalayan sila spiritually. Kakailanganin tayo ng ating mga mga taong nakapaligid sa atin, yung mga walang pag-asa. Kailangan tayo. Because you and I are carrier of that hope. Ano yung hope na yun? Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Let your light shine. Hayaan daw nating magliwanag tayo. Dahil pag dala-dala natin ang liwanag na yun, dala-dala natin ang hope sa mga tao. Dala-dala natin ang pag-asa sa mga tao. Dahil ba magaling ka? O dahil meron tayong alam? Hindi. Dahil pa rin yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. Kaya nga, pinagbabantay tayo. Kailangan patatagin natin ang ating mga paa sa ating pananampalataya. Kailangan maging matatag ang puso natin. So paano po tayo makakakip ng kapayapaan, Kasi that peace, yung peace na yon ay madadala natin, yan ang dadalhin natin upang maipakilala ang Panginoong Jesus. Imagine kapag troubled tayo, how can we help others? Pastora Lerma, bakit ba puro help others ang Kasi kapatid, bago mo naman ma-extend yun, ikaw ang unang aayusin ng Lord Ikaw ang unang lalagyan ng kapayapaan na yun. Ng katatagan na yun. Ikaw ang unang makakaranas ng miracle na yun.
So I just jot down tatlong bagay para makip natin ang kapayapaan sa ating puso so that we can continue standing firm. Sabi doon, 'di ba, watch and pray. So una is prayer. Napakahalaga ng panalangin. That we watch ourselves. Titignan natin, bantayan natin ang ating sarili. That any moment, merong pagkakataon na manakaw or nagsisimula ng nakawin ng kapayapaan natin. Mababantayan kagad natin yun. Makikita kagad natin yun. Alam niyo, ang mga ilang nagnanakaw kasi ng ating kapayapaan ay yung mga trials and troubles na dumarating sa buhay natin. Yung mga pagsubok, yung mga kaguluhan na nangyayari sa buhay natin. That's why we are asked by the Lord to pray. Yes, we need to pray. Bantayan natin ang ating sarili sa pamagitan ng panalangin. Then, habang nananalangin tayo, lalong nagiging bukas ang spiritual eye natin. Lalong nakikita natin, teka, itong sitwasyon na ito, pag pinabayaan ko to, nanakawan ako nito ng kapayapaan. Maguguluhan lang ako dito. Alam mo yun, makikita mo kaagad ipapakita ka agad sa'yo ng Panginoon kasi magiging sharp ang spirit natin as we watch and pray, as we keep on praying. Kaya pala sabi ng Biblia ay pray without ceasing. Yes, hindi daw tayo dapat humihinto ng panalangin kasi magiging sharp ang spirit natin as we keep on praying. As we keep on praying, habang patuloy tayong nananalangin, nagiging sharp ang spirit natin. Lalo nating nakikita ng maayos kung ano ang sitwasyon sa paligid natin. Sabi po ng Philippians 4:6-7. New Living Translation po. Sabi dito, don't worry about anything. Yung kagad ang sabi ng Biblia, don't worry about anything. Ano ba itong, bakit hindi tayo dapat mag-worry? Tapusin ko po, sabi niya, don't worry about anything, instead, pray about everything. Tell God what you need. Thank Him for all He has done. That's verse 6. Don't worry about anything, instead, pray about everything. Lahat daw, ipag-pray natin. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Dalawang bagay yun. Tell God all you need. Lahat ng kailangan. Alam niyo, minsan kasi yung needs din natin, nagkukos din yan ng kawalan natin ng kapayapaan. Pag overwhelming ang need, pag sobrang dami ng need natin, or parang natatabunan na tayo. Naku, yung anak mo may kailangan, tapos may babayaran kang ganito, tapos may aasikasuhin kang ganito, tapos may biglang dumating na ganito. Parang, parang, hala, ano na yan? Di ba? Sometimes, overwhelming need ay hindi na tayo nagkakaroon ng kapayapaan. But this verse, sabi sa atin, pray about everything. Paano tayo manalangin? Tell God all our needs. Pangalawa, thank Him for all He has done. So, dalawa yun. Sabihin daw natin sa Diyos kung anong kailangan natin at pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya. Bakit po idinugtong ng pagpapasalamat? Kasi po, minsan naisabi mo yung iyong
need, ano. But sometimes, the enemy will try to inject lies. Anong i-inject niya? Ibibigay ba talaga? Naku, hindi yata aabot sa time frame na kailangan mo. Sisingit at sisingit ang kaaway. But, thanking God for what He has done, habang nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang ginawa, napapaalalahanan tayo ng, oo nga pala, no? Lord, oo nga. Salamat nga pala, no? Tamang-tama yung dating nung pinadala mo. Grabe. Oo nga, no, Lord. Salamat po dun sa kagalingan ko, ha. Salamat po dun sa pag-iingat mo sa anak ko sa pagpasok niya. Habang nagpapasalamat tayo, nabubuhay sa puso natin yung pananampalataya na kaya uling gawin ng Diyos dahil sa hinihingi natin sa Kanya. Yung hinihingi natin, kaya niya uling gawin. Kasi nga, may na-prove na siya sa atin. Kaya napakaganda ng pagkakasunod nun eh. Pag humingi ka, magpasalamat ka. Or unahin mo yung pagpapasalamat bago ka humingi. Whichever comes first. Pero magandang kombinasyon. Because here, sa paghingi mo, na ilalatag mo sa Diyos ang need mo. Dito naman, sa pagpapasalamat mo, binubuhay nito ang pananampalataya mong tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. That's verse 6. Verse 7, anong sabi doon? Then you will experience God's peace. Pagkatapos mong mag-pray, nasabi mo ang kailangan mo, nakapagpasalamat ka sa mga ginawa ng Diyos sa'yo, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. Dito na pumapasok yung hindi natin nauunawaan. Pero grabe ang ginagawa ng Diyos. Hindi mo maintindihan saan nanggagaling ang provision. Yung bang minsan magta-tights ka. Parang yung tights ko, mas malaki pa sa natanggap ko. O, di ba? Kasi nga, ma-overwhelm ka na, magugulat ka ng, wow. Oo nga, no? Galing nga ng Lord, di ba? And that peace will guard our hearts. Ulitin ko, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ. At yun na yun, baon-baon mo na yung kapayapaan. So kapatid, are you troubled? Ang sabi sa atin, manalangin tayo so that we can stand firm, our faith is firm, our heart is fixed. We can rise in peace. Amen? Isa pa pong magnanakaw ng kapayapaan ay ang mga unsettled issues or hurts natin. Dahil nasaktan tayo, may mga maling ginawa sa atin ng mga tao, yun minsan ang nagnanakaw ng ating pananampalataya. Pastora, hindi mo lang alam kung... Yes, I understand. We all have our own hurts. And that hurt, talagang sometimes go deeper than the physical na nakikita natin. Sugat sa emotion. Kapag ang sugat sa emotion, nako, mahirap gumaling. But the Bible is telling us to forgive. Bukod sa panalangin ay sinasabihan tayo ng Biblia ng pagpapatawad. Sabi ng Biblia, di ba? Gaano po ako kadalas magpatawad? 77 times 7. Di ba? Sobra namang dami ng pagpapatawad na yan. Diba? Pero, if we see it na, alam niyo po ba na ang pagpapatawad ay unang step ng kagalingan ng puso. Nakakita lang po ako
Google. Sabi niya, forgiveness is the intentional, voluntary process of releasing feelings of resentment. Voluntary releasing. Yeah. Pagre-release po natin ng ating resentment, ng ating anger, or sometimes the thought of vengeance dun sa mga nakasakit sa atin. Pag na-release kasi natin yun, nagsisimula ang tunay na kagalingan. So bakit may mga mental health, may mental, mental health, yun, nagkakaproblema, kasi na-hurt eh. Actually, depression, some depressions are caused by hurts, undealt. So kung i-deal natin yan, tayo, pinapalaya natin ang sarili natin. At naglilid po ito sa kapayapaan. Nakakaroon tayo ng payapang puso. Imagine mo kung galit ka lagi, kaya ayaw mo makita yung kapitbahay mo, di ba? Ay nadadaan ka dyan. Dapat dyan ang daan mo eh. Sa street na yan eh. Naku, ikot ka, wag mo lang makita yon. Imagine mo naman yung pahirap sa sarili na yan. Sometimes, tayo na galit, hindi tayo makatulog, walang kapayapaan. And yet yung tao, ang sarap ng tulog. Yes, alam ko nasaktan tayo. Pero ang pagpapatawad po ay tulong mo sa sarili mo. At tulong natin. Totoo po yun. Tulong natin yan sa sarili natin para tayo po ay makalaya. Maging magaan ang pakiramdam. This is a powerful tool. And sometimes, dahil hirap tayo, kung ganang atin. We just need to do it by faith. Lord, tulungan mo ko. Sometimes we just need to step forward. Lord, tulungan mo ko. Pinipili kong patawarin. Kasi it's a voluntary. You have to choose it. Pero masakit nga lang. Di ba? Masakit talaga. At hindi madali. Pero, pag nagpatawad tayo, tulong natin yon sa sarili natin. At ang pangatlo, sabi po ng Psalms 34:14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. I-pursue daw natin ang kapayapaan. So, anong ibig sabihin nito? Let's live in peace. Mamuhay tayo ng may kapayapaan. Sila kasi magulo eh. Piliin nating mamuhay ng may kapayapaan. Hindi sila magkaintindihan, huwag na tayong dumagdag. Huwag mo na idagdag ang sarili mo dun sa walang kapayapaan. Kasi ikaw yun. Magugulumihanan ka, ikaw lang din ang mahihirapan pag pinabayaan mo na masaktan ka. Pinabayaan mo na madamay ka sa kaguluhan. Let us be a channel of peace. So instead na tayong magbigay pa ng kaguluhan, tayo na maging channel ng kapayapaan. Yung bang tipong, huy, alam mo ba si ano, ganyan yan eh. Alam mo kapatid, hayaan mo na siya, manalangin na lang tayo. Yes, let's live in peace. Let's pursue peace. Tayo na, hanapin na lang daw po natin ang kapayapaan. Tayo na ang magdala ng kapayapaan. Why? Dahil si Jesus, na Prince of Peace ay nakatira sa atin. Imagine yung Prince of Peace nakatira sa atin, tapos dala-dala natin kaguluhan. Diba? So, let's shine. Let us shine. Let the light on us shine. Because gusto ng Diyos na tayo ay maging payapa, na tayo ay gusto ng Panginoon na tayo ay palayain niya. Gusto niya na tayo ay makaranas ng kalayaan, makaranas ng kapayapaan. Kaya ang battle cry natin ngayong taon po, hindi po nagkataon.
Hindi nagkataon na it's about peace. And God wants us personally to experience that peace. Pero mong babangon ka, titindig ka ng may kapayapaan. Napakasarap po, di ba? Napakasarap tumayo, tumindig ng may kapayapaan. And so, let's get rid of those hurts. Pakawalan natin ang ating sarili sa mga hurts. Pakawalan natin ang ating sarili sa mga overthinking ng mga problema, overthinking ng mga pangangailangan, overthinking ng mga troubles sa paligid natin. How? First, let us pray. Dalhin natin sa panalangin ang ating mga kailangan, ang ating mga troubles, ang mga trials na pinagdaraanan natin. Dalawang bagay, di ba? Pag nanalangin tayo, huwag natin kalimutan nyo, ulitin ko lang. First is to tell God what you need and what you are going through. Sabi mo yan sa Panginoon. And then, pangalawa, magpasalamat sa mga ginawa niya. And also, as we pray, let's choose to forgive those who hurt us. And then, let us seek and pursue peace. Tayo po ay maging tagapagdala ng kapayapaan sa paligid natin. At tiyak na mamumuhay tayo ng may kapayapaan. Hindi po necessary na diyan payapa lahat. But deep within us, let that peace arise deep within us. Amen. Amen. Sige po, manalangin po tayo. Kapatid, kung ikaw, sa palagay mo, meron kang hurt ngayon, I encourage you to choose to forgive. Malaki man, maliit, matindi man ang ginawa nila sa iyo. Alam mo, hayaan mong Diyos ang gumalaw nito, gumalaw sa iyo upang makalaya ka dyan sa hurt na yan. Ang tagal na niyang tinatalokbungan ka, pinipigilan ka, ang tagal nang pinipigil ang buhay mo. Kinokontrola ng kaguluhan, ng kagulumihanan, ng hatred, ng anger. Kapatid, it's about time to release forgiveness. Be healed. Be healed. We need forgiveness. And if you are, kapatid, ang dami-dami mo ng pangangailangan, na-overwhelm ka sa pangangailangan, ilatag natin ito sa Panginoon. Sige, let's pray. Father, in Jesus' name, itinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na nakatunghay. Lord, I pray for my brothers and sisters na nangangailangan, Panginoon, ng kapayapaan. Lord, doon sa may mga overwhelming needs, ikaw ang Diyos namin na nagpo-provide. Ikaw ang Diyos namin na gumagawa ng himala. Panginoon, I pray for miracles sa buhay nila. I pray for miracles, Lord. I pray for open heavens sa pamilya, sa bawat pamilya ng nakatunghay ngayon. Lord, kung meron mang may sakit, dalangin din po namin ang kagalingan ng mga may sakit na ito. Dahil Panginoon, yan din po ay nagkukos yan din po ay nagnanakaw ng kapayapaan sa tahanan. Kaya Lord, I pray for healing sa lahat ng members ng family ng mga nakatunghay ngayon na may sakit. Yes, Lord, we speak healing upon them in Jesus' name. We thank you also, Lord, for need, yung mga pagtugon mo sa mga pangangailangan nila. Lord, merong nangangailangan ng big sum of money. Kayang-kaya mong ibigay ito sa kanya. Sige kapatid, magpasalamat ka na kasi ang Diyos ang tutugon sa pangangailangan mo na yan. Yes, Lord, salamat din po sa mga kapatid ko na nasa crossroad ng decision. Na nangangailangan, Panginoon, nangangailangan ng tamang desisyon, Panginoon, kung saan sila tutungo. Lord, thank you. Thank you, Lord, for giving them right decisions, Lord. Lord, sabi mo, the steps of the righteous are
guided by you, Lord. Ordered by you. Lord, ikaw ang magturo ng tamang landas sa kanila kung saan sila pupunta. Yung mga may problema sa kanilang negosyo, salamat Panginoon dahil magtitiwala sila sa iyo, gagawa ka ng himala sa kanilang mga negosyo. Salamat po, O Diyos. Lord, gayon din, yung mga may problema sa anak. Oh Lord, we cover their children with the blood of Jesus. Lord, we're calling forth their children back to you, O God, in Jesus' name. Salamat po, Ama, ibabalik mo po sila. Salamat po, Panginoon, hinuhugot namin sila mula sa mga kuko ng kaaway. In Jesus' name, in Jesus' name. And thank you, Lord. We cover them with the blood of Jesus. Ngayon din, Panginoon, yung mga nangangailangan ng pagpapatawad. Lord, tulungan mo po silang magpatawad. Hayaan mo po, Panginoon, na manaig ang pag-ibig mo. Manaig, Panginoon, ang desire na makalaya sa anumang hurt na ito sa pangalan ni Jesus. And thank you, Lord, for helping them to forgive, oh God. Thank you. Lord, salamat din na kami po ay bearer ng peace. Ikaw, Prince of Peace, ang kasama namin. Ikaw ang daladala namin. Ikaw ang kasakasama namin. At sa lahat ng pupuntahan namin, hayaan mong dala namin ang kapayapaan mo, Panginoon. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na magbantay sa aming mga sarili. Magbantay at manalangin, Lord, upang patuloy naming madala ang kapayapaan na ito saan man kami magtungo. Salamat po, O Diyos. Salamat po. We just bless you, Lord. We just thank you, O God. Thank you, Father. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ikaw ay ngayon lamang nakatunghay, nakarinig patungkol sa salita ng Diyos, yes, kapatid, nais kang pagalingin ng bigyan ng kapayapaan ng Panginoon. At magsisimula ang kapayapaan kung magkakaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Yes, totoo yun, na kailangan natin magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Paano po ba nagsisimula ang tamang relasyon? Sabi ng Biblia, kung sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sino itong Kanya na ito? Si Jesus. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus, ay binibigyan niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Ay, naniniwala naman po ako sa Panginoon. Yes. Lahat naman naniniwala. The Bible says, even the devil believes in Jesus. Pero paano nagsisimula ang relasyon? Sa pagtanggap sa ating puso. Pagpapapasok bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung tatanggapin natin siya, syempre kailangan din pagsisihan natin. Hingian natin ng kapatawaran yung ating mga kasalanan. So, sige po. Samahan ko po kayo sa isang maikling panalangin sa mga alam nyo ngayon nyo lang na narinig ang paghahayag ng salita ng Diyos. Sige po. Manalangin po tayo, taas po natin ang ating mga kamay at sabihin po nating Panginoong Jesus. Sige po, buka po natin ang ating bibig, sabihin po natin sa ating bibig, Panginoong Jesus. Salamat po na namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon ako ng kapayapaan. Lord, patawarin mo ako kung ako may mga nagawang kasalanan na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Linisin mo ako. At dahil nililinis ako ng dugo ng Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka mula sa araw na ito. Tulungan mo din ako na makilala ka pa sa mas malalim na kaparaanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung kayo po ay nanalangin ng ganito, maaari po bang ipanalangin ko kayo ng maikli pa? Ama, salamat po sa mga kapatid na
nanalangin ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Dalangin ko po makilala kanila sa mas malalim na kaparaanan, maihayag mo ang sarili mo sa kanila, hayaan mo rin na lumalim ang relasyon nila sa iyo, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo po siya at ang buong niyang sambahayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen. So, kung kayo po ay nanalangin ng ganito, maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin. Mag-chat lang po kayo diyan sa ating chat box. I-mention nyo po na kayo po ay nanalangin at nais nyo pong makatanggap ng Biblia. Yes po, magpapadala po kami. At gayon din, nais din po namin kayong makilala at matulungan sa inyong spiritual na paglago. Iniimbita din po namin kayo sa aming church dito sa Cubao, 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Nais po namin kayong makadaupang palad. Tuwing linggo po, alas 9 ng umaga. Gayun din po, para po sa ating pagbibigay, ay isa rin po na assurance natin para mapangalagaan ang mga biyayang natatanggap po natin. Tayo po ay ini-encourage ng Biblia na ibalik ang ika-10 bahagi. Kung meron po tayo, kumikita po tayo ng 5,000 isang linggo, so yung 500 po doon hindi atin. Kasi ang sabi ng Biblia, yung ika-10 bahagi ay pag-aari ng Diyos. Yung 90% atin. So, ibalik daw po natin yan. At kapag binalik po natin yan, sabi po ng Malakay, ay 2 bagay. Una, poprotektahan ng Diyos ang mananakmal ng ating mga crops or ng ating source of income o yung mga biyaya natin. Una yon. Pangalawa, ay bubuksan niya ang pintuan ng kalangitan upang ibuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan. Yan po ay pangako ng Diyos. And so, we can give our tithes and our offering. Ang offering po ay over and above the 10%. Yun po walang sukat. Kahit magkano, dun po lalo nating naipaparamdam sa Panginoon na mahal natin siya dahil nakakapagbigay tayo over and above the tithes. Ano po? Kung nais nyo rin pong makipag-partner sa amin sa Seed Partnership, ito rin po ay isang pamamaraan upang tayo po ay maging kabahagi ng gawain ng Panginoon. Saan-saan po ba natin, paano po ba tayo makakapagbigay? So meron po dyan, iba't ibang, makikita nyo po sa screen ng iba't ibang pamamaraan. So pwede po nating daan sa China Bank. Ayan po ang ating account number at account name, the Minister of JCSGO. Yan po yung ating account number, 113000005605. Yan po sa China Bank. Pwede rin po sa Union Bank. Sa Union Bank, the Minister of JCSGO, 30-150028-404. At kung kayo naman po ay may Metro Bank, pwede rin po sa Metro Bank. The Minister of JCSGO, 473-3473-738326. So, pwede po tayo sa pamagitan ng mga bangko or GCash. Pwede rin po sa GCash sa pamagitan po ng number na ito, 0915-0647446. Ang account name po ay Gary Tolentino. Kahit saan po dyan ay maaari nyo pong idaan ang inyong tithes and offering. Shall we pray for our giving? Lord, salamat po sa mga generous na kamay na patuloy na nagbibigay sa iyo. Generous hearts, Lord, na willing magbigay sa iyo kahit sa online, Panginoon. Dalangin ko po ang patuloy, ang iyong pangako, Panginoon, kiniklaim namin ang pagbubukas ng pintuan ng kalangitan para sa mga nagbabalik ng tithes, oh God. And sabi mo rin, Lord, pag nagbigay kami ng aming mga offering, Lord, siksik, pikpik, liglig, at umaapaw ang ibabalik sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon, for blessing every heart that is giving, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name.
Amen, amen. So salamat po sa inyong pagbibigay. Gayon din po para sa ating maikling announcement. Again, iniimbita po namin kayo sa ating Sunday celebration. Every Sunday po ito, ah 9 a.m. Sorry, naglag no? 9 a.m. dito po sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. So madali lang naman po kaming hanapin. Nandyan din po kami sa Google Map. Makikita nyo po if you are not yet familiar with our place. So inimbita po namin kayo. Ngayon din po ang ating araw-araw na pagpapala. Maaari nyo pong tunghayan. Araw-araw ay may maikling devotions na mapapanood kayo kung saan lalo pong patatatagin ang ating pananampalataya so that we can continue to rise in peace. Ano po? Ngayon din po, sige po, marami pong salamat sa inyong pagtunghay. Again, we appreciate you. Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa aming midweek na ito. Pagpalain mo po ang lahat ng nanonood. Dalangin po namin ang kagalingan, ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Surely your goodness and mercy shall follow us for the rest of our lives. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Marami pong salamat at God bless you all. See you again.